kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ng iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Tayo lumapit sa Panginoon sa panalangin. Yung dito tayo sa prayer ni Kuya Bong. Sige, let's pray. Hingin natin ang presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong midweek na pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ng iyong tagapagturo ay iyong gabayan. Open mo aming spiritual eyes and ears upang maunawaan namin ang iyong mga salita na ituturo sa amin sa gabing ito. Dalangin ng Panginoon na makasama namin na nasa biyahe pa, pauwi galing sa mga trabaho, yung mga tao na wala pa sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo sila, Panginoon, na makarating sa kanilang tahanan ng ligtas, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagtuloy mong buklurin, Panginoon, ng iyong pag-ibig ang bawat isa sa amin, sa aming iglesyang ito, maging ang bawat member na hindi nakadadalo. Remind mo sila, Panginoon, ng iyong ng kanilang commitment sa iyo, Panginoon, na ikaw ang maiparangal sa kanilang buhay, Panginoon. In Jesus' mighty name we prayed. Amen. Amen. Thank you, Kuya Bong. Mukhang masarap ang iniinom mo. Warm water lang. Tumato po tayo sa papurit, pasasalamat natin sa ating Panginoon kung ano pong ginawa na Panginoon sa buong linggo. Ako, Sino praises. may praises? Sige, mauna na ako. Praises ako kasi naka-attend ako ng wedding nung inaanak ni Beth. Bali ako yung nag-proxy doon sa kasal. Ginawa sa Estala Suite sa Quezon Avenue. Ang layo. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin dahil ginabi ko ng uwi. Past 11 na ako na karating dito sa bahay. So I thank God for that safe travel pa uwi kahit nagabi na kasi hindi man talaga ako nagpapagabi na ngayon sa daan, no? So I thank God for that one. Tsaka yung mga blessings na natatanggap na patuloy na pinoprovide ng Panginoon despite na may mga difficulties. Alam natin na ang Panginoon hindi tayo iiwan, ipababayaan man. So patuloy niyo lang ipag-pray na sana matuloy na magbenta na yung aking lupa at bahay sa Tansa. Gusto ko na kasi mabayaran yung utang din sa credit card, yung na-scam ako. So I'm praying for that one na the Lord will provide a good buyer na hindi natatawaran yung presyo ko. So yun din, pag-pray niyo din si Beth na yung good health para sa kanya na patuloy i-provide ng Panginoon. Tsaka ano pa ba? Ayun, yung mga provision, yung guidance about isa sa atin, yung kalakasan physical. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Thank you, Kuya Bong. Sige po, sino po may praises? Praises. Good evening po sa inyo lahat. Good evening po. Ako po, praises. Maraming salamat po sa Panginoon sa kalusugan ng katawan ko kahit na sobrang init. Nainit sa mga pananakit ng katawan na kahit na nabibilat sa araw, andun pa rin yung protection ng Panginoon sa buong pamilya ko. Thank you din po sa pagbabiyahe namin kahapon dahil si Pauline namatay po yung akin. Thank you po sa protection niya sa amin sa pagsakay ng bus hanggang makarating po kami dito. Andito po ako ngayon sa Pulacan. Ako po, tawa ni Pauline. Bernard. Yan.
Yun po, maraming salamat po. Yun lang po. Amen. Thank you, Ate Senny. Sige po, meron pa po ang praises. Praises po, mahaba po ang time natin. Sige lang po. Wala na yata. O sige po, kung wala na pong pupuri ngayon, tumako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sa Jeremiah chapter 42 na tayo, no? Pangunahan po tayo ni Ate Susan. Sama dito. Hello po sa ating lahat. Good po. evening. Medyo sobrang init ng panahon. Hopefully din mainit yung mga puso natin na matuto po tayo sa salita ng Diyos. So, mag-aaning muna ako. Ba't wala din? Wala. Mag-praises muna ako. At una po, I thank the Lord po sa family po namin, sa ginawa ng Diyos sa amin. Pagkamat may maraming mga challenges sa buhay, siyempre sa panahon po ngayon, lalo na may pamilya, may anak, so sari-sari po yung problema, no? But still, I thank the Lord, no, na behind all those things na mga challenges, no, He is faithful to us. Hindi lamang po sa physical, sa financial, but most of all po doon sa spiritual. Kasi sometimes if you are eaten by the challenges po ng financial, physical, or any aspect po, affected po talaga ang spiritual. But I thank the Lord, He covers all na yung sa spiritual life namin na mag-grow kami, no, deeply, no, kay God, no, especially na nagtuturo ka ng salita ng Diyos, no. I thank the Lord na bagamat may mga challenges tayo sa buhay, no, still we are here, no. Yung eager natin, yung fire natin sa heart natin, we continue to know, to learn, to understand, no, sa word ni Lord. So I thank God na dito tayo ngayon. And sa sitwasyon naman namin sa health, may challenges ako dahil nga tumaas yung cholesterol. Maybe, I don't know, siguro sa age or sa perimenopausal ko. So maraming changes, no, sa hormones, hindi mo alam bakit. May mga times na nag-iiba yung pakiramdam mo, no, especially sa amin, yung nakaka-relate pag malapit na sa 50s, no, maraming changes, hindi lang sa physical, but it's more on hormonal imbalance, no, and that sometimes, no, affect our minds, our intellect, no, yung pag-decide namin in terms of judgment, more on kasi sa mga babae is emotional. So when it comes to yung mag-judge in terms of judgment, yung decision making, sometimes naaapektuhan kami because of our physiological na challenges, especially pag meron kang hormonal imbalance. But still, I thank the Lord, no, for His provisions, for His love, and yung guidance niya, yung tawag nito, yung protection niya, especially kay Mel na nagtatrabaho siya every day, bumabiyahe siya, and even as dito sa bahay, kasi sa second floor namin kasi meron kasi pabrika kasi siya, so sometimes may mga yung sa mga damit mabaho, no, so minsan sumasakit ilong namin, pero hindi naman kami nagkakasakit. And then sobrang init na rin kasi nasa third floor kami, yung init sa baba, syempre umaakyat yan sa papuntang taas, so grabing init. But still, I thank the Lord na for this month, wala naman nagkakasakit talaga na yung grabe. Though may mga nagsipon, minimal lang. So I thank the Lord for His protection for us. So yun lamang po. So balik po tayo sa ating yung sa word natin. So as what said by Pastor Ben, nasa Jeremiah 42 na tayo. Sige po, Pastor Ben, pa-read po ng Jeremiah chapter 42. 22 verses lang po siya. So very short yung yung tawag nito, yung Hiniling ng mga
Sige pa, Pastor. Hiniling ng mga tao na ipanalangin sila ni Jeremias. Ika-42 kabanata. Pagkatapos, lumapit kay Jeremias sina Johanan na anak ni Kareya, Azariah na anak ni Hosea, ang kasama nilang opisyal ng mga sundalo, at ang lahat ng mamamayan mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sinabi nila kay Jeremias, "Nakikiusap kami sa iyo, kaming mga natitira na ipanalangin mo kami sa Panginoon na iyong Diyos. Marami kami noon pero ngayon kakaunti na lang, katulad ng nakikita mo. Manalangin ka sa Panginoon na iyong Diyos para sabihin niya sa amin kung saan kami pupunta at ano ang dapat naming gawin." Sinabi ni Jeremias, "Sige, mananalangin ako sa Panginoon na inyong Diyos para sa kahilingan niyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi niya. Wala akong ililihim sa inyo." Sinabi pa nila kay Jeremias, "Ang Panginoon na iyong Diyos ang tunay at tapat nating saksi kung hindi namin gagawin ang lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan mo. Magustuhan man namin o hindi, basta't susundin namin ang sasabihin ng Panginoon naming Diyos para maging mabuti ang lahat para sa amin." Pagkalipas ng 10 araw, nagsalita ang Panginoon kay Jeremias. Kaya pinatawag ni Jeremias si Johanan na anak ni Kareya at ang lahat ng kasama niyang opisyal ng mga sundalo, pati ang lahat ng mamamayan mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. At sinabi ni Jeremias sa kanila, "Hiniling ninyo na manalangin ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ito ang sagot niya. Kung mananatili kayo sa lupaing ito, ibabangon ko kayo at muling itatayo at hindi na ipapahamak. Sapagkat totoong nalungkot ako sa kapahamakang ipinaranas ko sa inyo. Huwag na kayong matakot sa hari ng Babylonia, dahil kasama ninyo ako at ililigtas ko kayo sa mga kamay niya. Kahahabagan ko kayo. Gagawa ako ng paraan para kahabagan niya kayo at payagang manatili sa inyong lupain. Pero kung ayaw ninyong sundin ang Panginoon na inyong Diyos at sasabihin ninyo, hindi kami mananatili sa lupain ito, pupunta kami sa Ehipto at doon maninirahan, dahil doon ay walang digmaan o taggutom. Ito ang sasabihin sa inyo ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Kayong mga natitirang taga-Huda, kung nagpasya kayong pumunta sa Ehipto at doon manirahan, ang digmaan at taggutom na inyong kinatatakutan ay susunod sa inyo, at doon kayo mamamatay. Ang lahat ng may nais manirahan sa Ehipto ay mamamatay sa digmaan, gutom at sakit. Walang sino man sa kanila ang makakaligtas o makakatakas sa kapahamakang ipaparanas ko sa kanila. Ito pa ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, kung paano ko ipinadama sa mga taga-Jerusalem ang tindi ng galit ko. Ipadarama ko rin sa inyo ang galit ko kung pupunta kayo sa Ehipto. Susumpain at kasusuklaman kayo ng mga tao. Kukutsain nila kayo at ituturing na masama, at hindi na kayo makakabalik pa sa lupain ito. Kayong mga natitirang taga-Huda, sinasabi ng Panginoon na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan niyo ang mga babalang ito na sinabi ko sa inyo ngayon. Hindi mabuti ang ginawa ninyo. Hiniling ninyo sa akin na lumapit sa Panginoon na inyong Diyos at manalangin para sa inyo, at sinabing gagawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya. Pero ngayong sinabi ko sa inyo ang ipinapasabi niya, ayaw naman ninyong sundin. Kaya tinitiyak ko sa inyo na mamamatay kayo sa digmaan, taggutom at sakit sa Ehipto, sa lugar kung saan nais ninyong manirahan. Amen. So, tayo po manalangin muna. So, let us pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for this privilege, Lord. You invite us, oh Lord, mag-study na yung word, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, for your kindness, Lord. Na kayo po ay laging lumalapit sa inyo. Hindi mo kami kailanman sinantabi, Lord, but still you heard our prayers, oh God. At this night, oh Lord, we ask your Holy Spirit, oh Lord, to guide us, to convict us, to help us, oh Lord, to understand your word.
and be with our guide, O Lord, for this night. Lord, protect us, O Lord, our heart, O Lord, whatever, Lord, na mga circumstances, Lord. We ask your guidance, O Lord, for this night, O Lord. This we ask in the name of Jesus. Amen. Amen. So ito po, nasa chapter 42 po na tayo. So this chapter po, primarily po, ito yung kasunod po, continuation po siya. When you remember po yung last week lesson natin, no, regarding yung yung murder, no, na ginawa ni isa sa mga leader, no, na si tawag nito, si Ismael, no. So kung maalala niyo nung balik muna tayo sa chapter 1, kasi itong chapter 42 kasi ito yung effect, no, na nangyari sa chapter 1. Kung balikan mo natin yung chapter 1, you will remember po na si Ismael po, siya yung minorder niya si Gedaliah. So si Gedaliah kasi po, he was appointed by the king of Babylon, si Nebuchadnezzar, na to be the governor po for that area. But because of envy po ni Ismael, ni-murder niya si Gedaliah together with his people or yung soldier niya, no. And then in fact nga si Gedaliah, he was informed by Johanna, no, isa din siya sa leader, si Johanna, na may plot na gagawin si Ismael. But itong si Johanan kasi, takot din kasi siya kay Ismael. So doon na-pursue yung pagpatay kay Gedaliah. So when the time na nalaman natin si Gedaliah, so tumakas sila. In fact, si Gedaliah together with his men, yung mga soldiers nila, di ba kinidnap nila yung daughters ng king, di ba? So at pinatay din nila yung ibang kasamahan nila. Hinabol sila ngayon ni Johanan. And then hindi nahuli nila yung mga kasamahan ni Ismael. But si Ismael, nakatakas siya, nakapunta doon siya sa Ammon, wherein nagsistay yung mga Ammonites. So doon siya napunta. So doon po nag-stop yung kwento na yon. But this time po, ang nangyari dito, so nagkawatak-watak sila, may dalawang leader po na nabanggit dito. Ito na si Johanan at saka si Johanan, siya yung anak ni Kareah. And then yung isa namang leader doon is si Jesaniah, siya naman yung anak ni Hosea. So these two people are also leaders sa group ng mga Judah, no, sa lahi ng Judah at that time, no. So ang reason nito, ang nangyari dahil doon sa takot din nila, because yung tinatawag ng Chaldeans, itong mga Chaldeans, they are under that time of Babylon, no? So ang Babylon kasi, malaki kasi ang empire niya. Other side ng Babylon, yung minority kasi doon na part na punta na sana sa Egypt, ang strong ang hold ng isang leader is yung mga Chaldeans. Sila yung mga Chaldeans na tinatawag, sila ay commonly known as mga matatalino yan sila. But they are very ruthless, no? Silang mga tao na yan. In fact nga sa Book of Daniel, sila yung mga educated na tao na they are wise men, astrologers, dream interpreters in time of the Babylonian court. So natatakot itong si Johanan at saka si Jesaniah. So meron sila, kasi ayaw nilang madamay, even na wala silang kasalanan doon sa pag-murder kay Gedaliah sa ginawa ni Ismael. They are feared, no? They are feared doon sa retaliation na gagawin ng mga Chaldeans doon sa remnant o yung natitirang lahi ng Judah. So ang ginawa nila, because of their fear, no, kasi namatay nga si Gedaliah, so siyempre kahit wala sila kasalanan doon kasi si Ismael, but still baka masali sila sa paggawa ng isang bagay na mga Chaldeans, baka madamay sila sa retaliation na yun. So with that issue, si Johanan at saka si Jesaniah, lumapit sila ngayon at kasama ng mga soldiers, mga tao doon na naging kasama nila,
Kasi kung nalala mo, si Ishmael, gi-hostage niya, pati yung mga kasamahan niya, di ba, yung hostage niya. So ito yung may na-capture na nakuha naman ni Johanan. So ito yung kasama nila. No? They asked, yung tawag dito, yung prayer, no? Lumapit sila kay Jeremiah, which is, siya yung prophet at that time. No? So, lumapit sila kay Jeremiah na ipag-pray, no, kung ano yung will ni Lord para sa kanila. So pero kung nakikita natin sa story doon sa chapter verse 1, they're planning to go to Egypt actually, no, before pa sila kay Jeremiah. Ando na sa isip nila na they're going to Egypt, they're fleeing to Egypt, no, mag-escape sila sa papuntang Egypt kasi takot nga sila doon sa pag possible na retaliation, no? Kasi alam mo naman, pag that time, pag ang pinili ng isang ng empire, kunyari si Nebuchadnezzar kasi ang pumili noon kay Gedaliah na siya ang governor doon, tapos pinatay siya ni Ismael. Pag pinatay niya ang pinili ng isang pinili ng Nebuchadnezzar, directly din papatayin talaga, including yung family at even yung mga remnant. So takot sila sa ganun kasi masasali sila. So ang ginawa ni Johanan at saka ni Zanea, together with their men, no, lumapat sila kay Jeremiah. They asked to Jeremiah to seek God's will. So but before that, meron na sa mind sa kanila na pupunta talaga sila ng Egypt, no? So they are desperate na umalis doon, no? Umalis doon sa lugar na yon, and they also claim their hearts na kung anong gagawin ni Lord sa kanila. That's why they asked Jeremiah, the prophet, na to ask God's will. In fact, they plead on mercy before yung kay Lord regarding kung ano yung kalooban ni Lord para sa kanila. So sabi ni Jeremiah, sige, I heard your prayer, so naririnig ko yung prayer nyo. So magpipray ako at hihilingin ko kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. So Jeremiah waits for the word, no? So after nung 10 days na, after at the end of 10 days, so na-receive na ni Jeremiah yung word ni Lord. So anong sinabi doon? So doon sa verse 7, no, na sinabi doon na si Lord is faithful to them, no? So God is faithful, and the prophet of God, he could not give prophecy whenever they wanted, but to wait for the Lord to speak to him. So yun nga, inantay na nila. So dineliver na ngayon ni Jeremiah yung word ni Lord na para sa kanya. So Jeremiah delivered the word of promises that God has seized them, no, na hindi sila pumunta ng Egypt. Bakit? God gave them a warning, no? In fact, before nag-warn si Lord, binigyan pa sila ng promises na huwag silang umalis doon sa Judah kasi God will rebuild, no? Kasi alam naman sinakop naman sila ng Babylon, di ba? Under kay Nebuchadnezzar na time. So nung panahon yun, so God promised them, no, na he will build, no, and plant them. He will i-build siya at saka i-restore sila. And there is a point of renewal para sa kanila. Parang itatayo sila ulit. So sabi ni Lord din sa kanila doon sa verse 11, sabi niya na huwag kayong matakot. Kanino sila, di ba sabi, huwag kayong matakot sa kanya. Ibig sabihin, do not fear to him. Ang tinutukoy dito si Nebuchadnezzar, huwag kayong matakot. Kasi kasi si Lord naman ang magde-deliver sa kanila. So may promises si Lord sa kanila. So God gives si Lord ng promises sa kanila. He gave Jeremiah at his call. So ito binigay ni Lord sa kanila na huwag kayong matakot. So ito yung promise na binigay ni Lord. Pero ang sabi ni Lord sa kanila na huwag silang umalis. No? So nakita natin yung kung gaano yung
kaganda yung promises ni Lord sa kanila. But before that asking sa gusto nilang mangyari, they're already in their back of their minds na gusto nila talaga pumunta ng Egypt kasi tatakas na sa i-escape sila doon. So what they did is, nireject nila yung ni Lord, yung pangako ni Lord sa kanila na tugubi ko. In fact, sinabi nga nila before kay Jeremiah na mag-seek sila ng will ni Lord kahit good man or bad. Sabi pa nga doon niya, kahit whether good or bad man yun, mag-obey sila doon sa verse ng 6. Sabi niya, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord. So yun na din ang promise nila kay Jeremiah na kung ang ibibigay ng salita ng Diyos ay mabuti or sa amin or hindi maganda, still we will obey the voice of the Lord. Pero anong ginawa nila? Sa verse 13-17, makikita natin na ni-reject nila si Lord. Ni-reject niya yung God's promises and they flee, no? So, at kung i-reject nila yung promises ni Lord sa kanila or yung kagustuhan ni Lord sa kanila, anong mangyayari? They will experience sa yung wrath or galit ni Lord. Yung sabi niya, yung wrath, yung galit ni Lord sa kanila, matitikman nila. So ano yung gawin ni Lord sa kanila pag sila ay pupunta sa Egypt, no? Maranasan nila yung kahirapan, yung war, no? Yung at saka yung pestilence, yung basta iba't ibang yung iba't ibang sanhi, no, na posibleng magdulot sa kanila ng kamatayan at walang maiiwan sa kanila, yung tinatawag yung remnant, no, walang maiiwan sa kanilang lahi. Yun ang tinatawag ng galit ng Diyos. Mararamdaman nila yun at na-experience na nila yun kasi sa kanila kasi inisip kasi nila pag doon sila sa Egypt, no, magiging safe sila doon. Pero hindi rin nila alam na in the future, yung Egypt na yan, makakonquer din siya ng Babylon. No? So, ang sinasabi ng Diyos dito na sumunod kayo sa akin, mag-obey kayo sa akin dahil kung hindi kayo sumunod sa sinabi ko, mapapahama kayo at matitikman nyo o mararanasan nyo ang yung galit ko, no? Yung wrath niya. Even nga, kung di sila mag-obey kay Lord, magkakaroon sila, mamamatay sila, no? They shall die by sword, no? So ito yung war, no? They will by famine, ito yung mga ibang yung famine, yung taggutom, tag-init, problema o mga pestilence, yan, makakaranas sila ng ganon. Pero kung titingnan natin sa ginawa ng Judah, no? Makita natin dito yung puso nila, kung ano yung nasusunod, no? So, ang nangyari dito, ang continuation nito ay nasa chapter 43. So, ito ay intro lamang dun sa going to Egypt, no? So, this is warning against them, no? Na kung pupunta sila sa Egypt. So, kung ito ang nangyari, kung papansin natin, if God is giving us His word, no? Sa atin talaga, kung makukumpara natin yung sitwasyon ng Judah, no? Personally, no? Na nangyayari sa atin to, no? Bakit? Sometimes we are in the midst of tinatawag na problems, no? Sometimes yung iba't ibang nangyari sa buhay natin, andun tayo sa midst of challenges. Nakakagawa tayo ng promise kay Lord. In fact, kunyari, yung iba walang trabaho, no? Experience ko ito especially sa mga young people. When I was engaged with young people before sa Davao, especially yung mga young professional, sa campus mission kasi ganito, we share the word of God sa campus, then later, until such time na mag-graduate sila, then we mentor them, and we help them at the same time to find a job, no? Especially doon sa may mga contacts na already have work, no, inside the company na mga kasama din namin sa mission, and we recommend, and until such time, before sila maka-work, yung mga graduates, sinasabi nila, ati pa magkatrabaho ako, ganito, promises nila kay Lord. Sabi ko, you have to, talaga yung
Yung kasi may challenge sila kasi yung demand kasi yung challenge nila sila yung young professional is to find a job and to have a good job, no? So laging lang pinipray niyan sila sa amin. But the moment na makaano na silang job, nawawala sila bigla. But kung titingnan namin, may mga promises sila, may mga commitment sila, no, na ano man mangyari, still we will listen to the word of God. So ganun din yung nangyari dito sa sa Judah, no, sa Judah, no, remnant ng Judah. So ang nangyari sa kanila, when they experienced ng ganitong challenge, yung danger sa buhay nila, kasi talagang may danger kasi papatayin sila, no, ng mga Chaldeans if ever na makita sila at that time. So in fact, they have illustrated yung solution, yung promises kala na binigay sa kanila, but still, di sila sumunod. Ganon din tayo ngayon. May mga promises tayo na kung ito Lord, gusto ko ganito, kung sana magkaroon trabaho, but when you already have a job, hindi ka naman bumalik sa church. So parang ganon din. So personally, nangyayari sa atin to, and even sa mga vows natin, no, at the same time sa marriage, no, meron din tayong mga commitments sa marriage, promises sa husbands and wives natin na ganito, but still we fail to complete it, we fail to hold it because of nauuna yung self will natin, no. Ito yung nangyari sa Judah, no, sa bayan ng Judah. Kasi meron silang naranasan. So that's why the same also with us, no, na tayo din kung i-examine natin yung nangyari sa kanila, no, there is a difficult, no, nakaranas sila ng kahirapan, takot sila, and they need a decision. The same also sa atin ngayon. May mga problema tayo, may mga pinagdadaanan tayo, may mga anxiety tayo, may mga takot tayo, but we keep on asking the will of God, no? So ito yung matutunan natin. Maganda yung ginawa ng Judah, no, na sa leadership ni Johanan at ni Jesaniah kasama ng mga katauhan niya na lumapit sila kay Jeremiah at ipag-pray kung anong kalooban ng Diyos. Ganyan din tayo, lumalapit tayo sa mga mentors natin sa church na ipag-pray niyo po kami, ganyan, na Lord, ate, kuya, ipag-pray niyo kami kasi ganito na pagdaanan namin. So that is a good decision na ipag-pray yun. But the problem is, are we willing to obey the Lord's voice? Yun ang times tayo, nagbibigay tayo ng plano. Lord, ito yung plano ko. Lord, but thy will be done. Parang ganun pa nga sinasabi natin. But at the end, ang nangyayari, tayo pa rin na nasusunod. The same also na nangyari sa Judah. They asked, they seek, no, the word of God through kay Jeremiah, but later, they did not, no, na surrender or sa will ni Lord. So yun ang nangyari sa kanila. So ano yung posible result nun? Napahamakan, no? Hindi sila sila na paghihirap. So yun ang mga, even na binigyan niyang warning yun ni Lord, but still they continue to follow their self-will, no? Tinatawag niyang self-will, yung will natin, no, bilang isang tao. So ang maganda kasi pag nilapit natin yung mga hinihiling natin, nabinigyan tayo ng linaw. But ang kalaban kasi natin doon, yung self-will. So there is a danger po talaga pag self-will po ang inuuna natin instead of God's will. Kasi hindi kasi ang God's will kasi at saka yung self-will, hindi po yan sila pwedeng mag-go sabay-sabay. No, kasi iba kasi ang need ng katawan mo, yung sa gusto mo, at iba-iba din yung gusto ni Lord para sa iyo kung anong mangyari. So hindi talaga pwede yan. So kailangan mong mamili, self-will or God's will. So ito yung nangyari sa Judah. Ang ginawa nila is yung self-will na pumunta talaga sila sa Egypt. Nag-flee sila, nag-escape sila to going to Egypt. So ang maganda din dito, makikita natin, yung timing ni Lord, nung time na kung balikan natin yung story, di ba 10 days, no? Sabi ko, what's a perfect 10 days? Bakit kaya 10 days?
Hindi man natin maarok yung ano ni Lord dyan, but that still is a good timing pa rin na binigay sa kanila. So this is nung nagde-demonstrate itong araw na to ng 10 days of God's acts, no, of His own. No? Kasi hindi mo siya pwedeng diktahan. For example, nagpe-pray ka na ganito, you have to wait. No? Ito tinatawag na waiting. It's a good thing na to wait, no, anong will ni Lord. Sometimes kasi pinangungunahan natin yung timing ni Lord. That's why nagkakamali tayo because we tend to dispute, no, yung timing ni Lord, no. So this time nakita natin dito yung 10 days, ito yung nagde-demonstrate siya yung ng God's acts of His own time, no, hindi yung time natin. So not according to our urgency, like kailangan ko na talaga ma-receive yung ano ni Lord, yung word niya kasi gagawin ako. Hindi ganon yung process noon. Ikaw, you have to wait kung kailan yan. Hindi yung pangungunahan mo si Lord. Parang ikaw, hostage mo si Lord na, Lord, dapat to, ganito, no? It's not like that. But ikaw, you have to calmly to wait the will of God. No? So sa konteksto natin ngayon, nakikita natin na you have to be logic, no? You have to be logical, emotional, lahat-lahat, but wants to ask God. So at the same time, we have to examine our motive, no? Yung sa prayer natin. Bakit? Kung makikita natin ang motive ng prayer doon sa mga Juda, no, sa Juda, makikita natin yung motive nila is maka-escape lang sila at makaramdam sila ng safe sila. And they thought na kung pupunta sila sa Egypt, magiging safe sila doon, which is not. No? Kasi sinabi nga ni Lord, kung pumunta kayo doon, makakaranas kayo ng ganito. Makakaranas kayo ng kapighatian, mamamatay kayo, walang matitira sa inyo. Diba? Ganun yung sinabi niya. So, tayo bilang isang, ngayon, sa panahon natin ngayon, we are reminded for that na we have to examine our motive. Bakit ko to pinapanalangin? Bakit ko to hinihingi? No? So, as a warning sa atin, no, against asking God's advice, no, kailangan we have to follow kung anong ang magiging outcome nun sa prayer natin. Kasi nagde-decide tayo eh. Diba? Ang Judah, they asked Jeremiah to seek the will of God. Yun ang desire nila. But in reality, hindi siya yung sincere. So insincere siya. Kasi bakit? Yung puso nila, nag-ask sila, pero back of their minds and in their hearts, meron na pala silang desisyon. Diba? It's worthless, no? It's futile, no? Hindi siya kasi bakit siya futile? Kasi wala siyang silbi kasi bakit hindi mo rin siya sinunod eh? Hindi ka rin kinag-obey eh. So ganun din tayo. We ask God's will sa mga plano natin sa buhay. But still, when we receive the word, hindi natin sinusunod. So that is a futile na tawag nito, futile na disobeying, no? Parang rebellion siya or rebelling doon sa will of the Lord. So yun ang titingnan natin, no? So you have to examine sa mga prayer natin and yung mga remaining na hindrances natin, no? We have to accept that yung reality na meron talagang hirap sa buhay. We have to accept that na kahit saan ka nilagay ni Lord, meron talagang pagsubok yan. No? Kaya sinasabi nga ni Lord, manatili kayo doon sa Judah, no? Kung saan sila lagay, manatili kayo. Kasi pag sinabing i-rebuild ko kayo at i-restore kayo, it speaks po ng pain dyan. Bakit? Pag i-rebuild ka, di ba, pag iayos ka, makakaranas ka ng ganito. Still, meron diyang changes, but still, you have the promises of God na kahit anumang hirap po siya maranasan sa Judah, but still the presence of God andyan pa rin. Compared na pupunta ka sa Egypt na dito that they are safe doon sa place na yon, but in the future they will experience yung wrath ng Lord. So mamili, alam nila yon, but still pinili pa rin nila pumunta doon sa Egypt. So that's why this verse, no, this chapter remind us na kung tayo we want to ask God, you have to obey. Kasi tayo ang humiling sa Kanya, di ba? So we have to, kahit may mga circumstances man yan sa sitwasyon dyan, manatili pa rin tayo because we believe na andyan yung presence ng Lord.
So, kung titingnan natin sa ginawa ng Judah, makikita natin yung insincerity nila. No? Number one, insincerity kasi nag-pray sila, humingi sila ng kay Lord ng guidance, but still din nila sinunod. So, insincere yung hiningi nila. Then number two po, yung tinatawag na disobedience, no? Nakikita natin doon, no? Ang insincerity nila. Nagpe-pretend sila na umingi sila, yun pala, hindi pa yun nila gagawin. Yung disobedience nila, iba kasi yung nag-disobey ka kaysa doon sa willful disobedience. Ano magkaibahan yun? Sa the same pa rin ang obedience noon, no? Pero yung willful disobedience, no, this speaks about rejection. Kasi minsan kasi nagdi-disobey ka unwillingly, para bang nagawa mo lang siya, pero hindi mo sinadya, parang gano'n. But itong willful disobedience, talagang nasa mind mo na talaga na hindi mo talaga siya susundin. Ito yung pinakamahirap, no? This explains about the rejection. Ni-reject mo talaga. This is rejection and rebellion of God's word, which is ito yung ginawa ng Judah kay Lord, no? So if we at the same time, if we seek po ng guidance, no, yung 'di ba, sabi ko nga kanina, lumalapit tayo sa mga church leaders natin, sa mga prayer warriors natin, no? May binibigay dyan na yung tinatawag na divine counsel yan, yung sa atin na binigay si Lord. Pag andito ka sa spiritual family mo, may binigay si Lord sa iyo dyan na maging guide mo, no, tutulong sa iyo, no. So pwede ka lumapit sa kanila. So that time si Jeremiah yung prophet, so yung mga leaders sa kanya lumalapit, humihingi ng tulong, no, and asking for prayer, no, na iparating kay Lord. So ganun din tayo as Christian ngayon. So naghihingi tayo ng counsel, no, yung advice sa kanila. And at the same time, yung prayer, asking their prayers na para sa atin. And God give them, I believe God gave them an instructions, no, para ibigay sa atin yon. But the problem is, sometimes po, hindi po tayo nakikinig doon sa tao na binigay ni Lord, na binibigyan tayo ng instruction. Bakit? Because in our hearts po, nanatili yung self-will natin. So yun din ang nangyari sa mga the people of God, no, especially in Judah. So yun po siya yung isa sa makikita natin yung buod na nangyayari dito. So ano ba yung natutunan natin dito? So simple lang po, and one thing po na binigay sa atin dito is yung sincerity natin to obey God's will, no? In fact, Jesus Christ is the perfect example, no? Perfect example. Ditong kung makikita natin ito sa chapter 2, if i-hambing natin ito, no? In terms of obedience, the virtue of obedience, no, makikita natin na the perfect example is Christ himself. Bakit? Kung makikita natin yung during sa crucifixion niya, before sa crucifixion niya, no, before sa crucifixion niya, while praying in the Gethsemane, no, hiniling ng Diyos noon, no, na hiniling ng Diyos, the Son, no, Jesus Christ na sana hindi mangyari, na everything na mangyari sa kanya, sana hindi mangyari. But, sabi niya, thy will be done. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kahit pagdaanan niya yung sobrang sakit, sobrang kahihiyan. Kasi pag pinako ka sa doon sa cross, no, at that time, meron kang isang kasalanan na katumbas ay buhay. So malaking krimen yan. So imagine ikaw, wala ka namang kasalanan, pinako ka sa Diyos. In that perspective, may ginawa ka na kasalanan, nakarumal-dumal, no? Kasi pinako ka life ang kapalit So alam ni Jesus na yun ang mangyari sa kanya. Kung hindi siya perfect example na pinakita sa atin, no? Kasi itong nangyari dito, pinakita yung promises ng Lord, yung the virtue of obedience, no? Hindi ginawa ng mga Juda, but papunta ka naman sa New Testament, makikita mo yung perfect example kung paano sumunod sa will ni Lord, no? And this time, si Jesus Christ ang perfect example noon, na sinunod niya ang will ng Ama
kahit siya pa ay mahirapan, kahit may mga circumstances pa, mga difficulties pa na pagdadaanan niya. But because he believed that the presence of God andun sa kanya, kaya niyang pagdaanan yun. Dahil alam niya, ang Diyos Ama ay mananatili sa kanya. The same also sa promises na binigay ni Lord, God the Father, doon sa Judah, na hindi ko kayo iiwan. Basta manatili lang kayo doon sa Judah, sa place nila kung saan sila. So ganyan din tayo ngayon. Kung titingnan natin, Jesus Christ a perfect example. So gayahin natin sila. Gayahin natin siya ngayon kung anong ginawa niya. Yung kung paano sumunod sa Ama. Na alam mo kung yung tinatawag na ano mang paghihirap, kung ano man yung kalooban ni Lord para sa akin, gagawin ko ito at alam ko may mga paghihirap, crucifixion or anything na pwede mangyari sa iyo, as long as andun ka sa will ni Lord, mararamdaman mo yung peace sa puso mo, no? Tested and proven yan, no, sa ating lahat, lalong-lalo na tayo na tinawag tayo ng Diyos, no? So ito po ay sana po tayo ay maintindihan natin na yung obedience po talaga, napaka-importante yan, no? Kasi ang kalaban mo din dyan, yung sarili mo. But still, God the Father gave us a perfect example, a perfect model po, no? That is Jesus Christ. So, we have to obey the will of God no matter what, no? Kung anong may pagdadaanan natin. Kaya nga sabi ng isang prayer, no? Na kahit anumang mapagdadaanan ko, kung anumang unos, kung anumang bagyo, anumang thunderstorm na yan sa buhay ko, anumang yung hinagpis yan sa buhay ko, as long as andun ako sa will ng Lord, as long as andun yung presence ng Lord sa buhay ko, still, I will go and still, I will follow His word. So, yun lamang po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Sister Susan, sa napakagandang paliwanag, malinaw sa pagpaliwanag. Si Pastor Mel, baka may dadagdag pa. Simple lang. Natatakot po ba kayo? May takot po ba kayo sa puso? Yun lang ang Kasama tanong sa natin ng atin. Panginoon eh. Actually, normal tayong matakot. Nakakatakot talaga. Etong na-experience kasi nila ng Judah, natakot sila sa Babylon eh. Na, Lord, naku, papatayin kami nito. Kaya tumakbo sila. Ang question, ang Panginoon talaga ay naghahanap siya ng pusong tunay na sumusunod sa Kanya at nananampalataya. So, kanina, na-connect na ni Susan yung connection talaga for Christ. He's the perfect example. Tayo po ay inaanyahan ng Diyos na sumunod po tayo kahit na may takot ka sa puso mo. Amen po ba doon? Amen. Example, kung ako iniwan ni Susan, asawa niya ako, iniwan niya ako, sumama siya sa ibang lalaki. Siyempre, ako, Lord, paano na ako? Mag-aasawa rin po ba ako ng iba? Hindi, bakit mag-aasawa? Asawa ko yun eh. Mananagot ako kay Lord. Ibig sabihin, hindi ko gagawin yung mag-asawa rin ako ng ibang tao. Hindi. Mananatili ka akong faithful kay Lord at pananalangin ng asawa ko na baguhin yung puso niya at bumalik sa akin. Di ba? Huwag tayong matakot. Huwag kang matakot. Example pa. Maraming example natatakot. Sa kayamanan, yung mga mana. Ano ba yan? Yung mga mana na yan, talagang sinasakim ng mga kamag-anak yung mga mana ba? Baka wala akong mamanahin. Sasakimin ko na to. Ganyan. Diba? Mga ganun ba? Ay, naku, na-experience ko na po yan. Sabi ko, yung mga ganyang mana na para dapat sa'yo na actually may mana po ko. Maliit lang yung bahay na yun. Maliit lang yung sa nanay ko. Yung nanay ko na yung rust na yun. Talaga binigay na yun sa akin bago mamatay. Ngayon, sa kanila daw yun. Sabi ko, ay Lord, sige. Kung yan ang kalooban mo na mawalan ako ng ganito, susunod ako. At i-explain ko sa kanila na pagdating natin sa langit, I'm happy na hindi ko pinagpalit yung kayamanan na yan, kundi pinili ko pa rin kayong maging kamag-anak ko para hindi tayo mag-away sa kayamanan. Diba? Kayamanan lang yan. Amen po ba doon? Iiwanan yan. Amen po ba doon? Amen? Amen. Sabi ko, hindi yan ang treasure. Yung kayamanan na mana, hindi yan totoong treasure. But the treasure, yung relasyon mo sa kamag-anak mo, sana
ma-maintain mo yun na hindi ka ng galit, di ba? Yun ang treasure eh. Yun ang nakita kong treasure na kasama ko rin yung sa langit. Sa langit, magkikita rin kami dun eh. I hope magkita kami sa langit. No? So yun no, yung gano'n no, kung may takot kayo sa buhay niyo, no, normal matakot, pero wag yung hayaan yung takot na maging maghari dyan at tumakbo kayo sa kalooban ng Panginoon. Wag. Sumunod tayo sa Panginoon. No? Yung takot na yan ay kung ano pa rin yung kalooban ng Panginoon, sundin pa rin natin. No? Alam ko po si Jesus talaga is very perfect example. Ako na kanina, no, ang sabi lang doon is, actually ang Panginoon hindi siya takot mamatay. Hindi siya takot. Yung masakit yun, yung mga lashes, yung mga crucifixion, masakit. Talagang tiniis ng Panginoon yun. No? Pero yung fear niya wala doon. Alam niyo po ang fear ni Lord? Ito, ano lang natin to, yung expound lang natin yung kaalaman natin, yung ano talaga ang Panginoong Hesus, ano talaga na experience niya. Alam niyo po, ano po yung pinaka ayaw ng Panginoon ni Jesus doon is the sin. Yung sin, ipo-pour out sa kanya, yun ang hindi niya matikit because God is holy. Intindihan po natin? Amen? Amen? Amen. God is holy. Yun po yung hindi niya matake, yung kasalanan ng mundo ipo-pour out sa kanya kay Jesus. Yun ang hindi po niya matake. No? Pero dahil doon, sinunod pa rin ni Jesus yung kalooban ng Ama. So that ikaw, ako, tayong lahat tumanggap sa Panginoong Hesus, magkaroon ng buhay na walang hanggan at maibalik yung relasyon natin sa ating Ama. Amen. Yun lang, Pastor Vic. Amen. Thank you, Pastor Mel. Yan, dahil daw sa takot. Kaya nag-decide yung mga Juda na po gusto nila pumunta sa Egypt. Minsan ganun tayo sinasabi ng Lord, guide me. Pero sa totoo lang, gusto lang natin i-approve ng Diyos yung plano na pagdesisyon na naman na natin. Di ba? Parang nagtatanong lang tayo, Lord. Gusto lang natin i-confirm sa Lord. Pero po, totoong obedience, hindi lang Lord speak to me, kundi Lord susunod ako kahit hindi yun ang gusto ko. Kasi totoong faith, hindi po natin pinapabilis lang kay Lord. Lord, bless mo to yung plano namin. Kundi yung nagtitiwala tayo sa plano niya para sa atin kahit hindi po ito komportable sa atin. Yun po. Sige po, tayo po umawit ang papuri sa Panginoon. Kung nang-send na, nakita ko na-send na ng mga prayer request. Kung may dagdag pa po, i-dagdag niyo pa po yung prayer sa para mamaya. Sige po, umawit po tayong papuri sa ating Diyos. Awitin po natin ang through ito. You were forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness and I look to you and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry them everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons.
look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry them everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love, your faithfulness to me. I've carried them everlasting arms. You never let me go. Through it We'll sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry his everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry them everlasting arms. You never let me go. Through it all. Dito tayo po lumapit sa Panginoon sa panalangin. Pupose po tayo kay Pastor. Po, tayo po muli magpasalamat sa Panginoon. We thank the Lord for the 11 participant po na naka-attend ngayon. So hindi lang basta tayo 11, 11 families. 11 family, no? So we thank the Lord for continue giving opportunity ng bawat pamilya po ay makakinig talaga ng salita ng Diyos. Sige po, tayong lahat ay lumapit sa Panginoon, magpasalamat, and let's come to the Lord with a word of prayer. Dear loving Father, salamat po sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, na kami po muli, Lord, magpurit, magpasalamat sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. As we heard, Lord, your faithfulness, yung mga testimony ng mga kapatiran, Panginoon, marami pong salamat so that may others may we encourage and ang bawat isa ay patuloy na mag-serve sa iyo, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito na napag-aralan namin ng salita na binigyan mo kay Susan ng mensahe, Lord. Salamat po dahil ang iyong salita, Panginoon, ay tunay nga at buhay, Lord, na patuloy itong naming natutunan sa buhay. Lord, samahan mo ang bawat isa, Panginoon, naway ang mga decision, Lord, ng bawat isa ay patuloy na kami ay magtiwala sa iyo, sa iyong kalooban, na kahit mahirap sumunod, Panginoon, na may takot kami sa puso namin, Lord,
Alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami laging magtiwala sa iyong plano, Panginoon. At ang aming plano, Lord, don't allow it masunod ito. Bagos, ang plano mo lagi ang masunod sa buhay namin. Lord, salamat sa simpleng fellowship na ito, Panginoon, may pinagkaloob mo sa amin. Hindi po namin ito pinagkakatiwala. Lord, sa gabing ito, may mga panalangin din po aming mga kapatiran, Lord. Lord, dalangin ko po si Ferlyn, Panginoon, ang anak ni Pauline, na may sinat nga daw po, Panginoon. Lord, I pray that you will continue to heal itong batang ito na 1-year-old, Panginoon, si Ferlyn, Lord. In the name of Jesus, Lord, ikaw, Lord, na patuloy kay Ferlyn, Panginoon, na humipo sa kanyang karamdaman na may sinat, Panginoon. Alam namin, Lord, sa natural na ma-experience ito ay nagingipin nga po ang ito. But I know, Lord, you will be with at ingatan mo po at you will continue to heal si Ferlyn, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung family ni Pauline, Lord, I pray that you will continue to protect them, Panginoon, sa pamilya nila at kanyang husband, Panginoon. And even, Lord, si Auntie Seni, Panginoon, na sa our Papa, Lord, I continue to protect her, Panginoon, sa kanyang pag-uwi, Panginoon. Lord, ganoon din po si Kuya Bong, ay ang desire ko ng prayer po niya, Panginoon, na mabenta na po ang kanyang lupa sa Tansa Cavite, Panginoon. Kung ito'y kalooban mo, Panginoon, we will continue to waiting, Panginoon, kung ano po yung ang perfect will mo para sa may benta na po ito, Panginoon, in your time, Panginoon. Lord, ganoon din po, Panginoon, and pray yung kanyang kapatid, si Ate Beth, Lord, na nasa Canada. I pray for continue yung kanyang health conditions, Panginoon. I know, Lord, ikaw ang nagsusustain kay Ate Beth. In the name of Jesus, Lord, I pray that you will continue to heal her, Panginoon, sa mga karamdaman ni Ate Beth and the new discovery po na sakit niya, Panginoon. I know, Lord, kasama ka ni Ate Beth, Panginoon, sa kanyang journey na to. In the name of Jesus, Lord, protect mo rin si Ate Beth and the rest of the family sa kanilang journey, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, si Ate Maricel, Panginoon, na pinagpapay niya rin po, Panginoon, na house renovation letter to owner, Panginoon. Lord, I pray that itong letter na to, Panginoon, ay hindi magkaroon ng issue sa owner, Panginoon, because the renovation na ginagawa nila sa bahay nila, Panginoon. Alam naman namin, Panginoon, na ang renovation na to ay makakabuti sa kanilang family, Panginoon, so that they will live a comfortable life, Panginoon, sa buhay ni Ate Maricel, Panginoon. Medyo continue give favor kay Ate Cel, Lord. Alam namin na ginagrab ko na po ito, Panginoon, yung letter na to, na hindi po magkakaroon ng issue. At you will allow them, Panginoon, na makapag-renovate sa bahay nila. Bless mo, Lord, ang mga karpintero, ang mga gagawa nito, Panginoon. At ikaw, Lord, ang patuloy na maging provision ng kanilang pangangailangan sa kanilang renovation and their expenses, Lord, and their provision, Lord, pangangailangan nila. In the name of Jesus. Lord, ganoon din po, Panginoon, si nanay na mayroong sakit ngayon, Lord, may ubo pa rin, Panginoon, siya. Si Nanay Adiling, Panginoon, Lord, I pray that you will continue heal Nanay, Lord, sa kanya back pain, Panginoon. At ikaw, Lord, patuloy na maging kagalingan niya sa pangalan ni Jesus, Lord. Ikaw, Lord, patuloy na magpagaling kay Nanay Adiling. Lord, ganoon din po kay Ate Pinus, Lord, pinapasama niya po sa prayer ng kanyang mother-in-law na si Lily Del Rosario, Panginoon, na aksidente nga po ay nahulog siya, Panginoon, at nadulas, Lord. Lord, I pray na yun nga po, i-x-ray po yung kanyang katawan, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na sana po ay wala pong fracture po ang nangyari sa kanya, Panginoon, kay Nanay Lily Del Rosario, Lord. But if there are fractured, Lord, and ikaw, Lord, na patuloy na maggabay sa kanila, Panginoon. I know, Lord, you are God of in control sa buhay ni Nanay Lily Del Rosario, sa biyanan po ni Ate Venus, Panginoon. Lord, ikaw, Lord, na patuloy na magpagaling kay Nanay Lily sa pain na nararamdaman niya in the name of Jesus. Lord, alam namin na kahit hindi ko po siya kilala, Panginoon, but you are most powerful, Lord, at kilala mo po si Nanay Lily Del Rosario. At ikaw, Lord, ang patuloy na magpagaling sa kanya. Lord, sa gabing ito, sa may mga panalangin pa po, Panginoon, na hindi po na nabanggit, ikaw, Lord, na patuloy sa kanila na sumagot po, Panginoon. At according to your will, we will trust you, Panginoon, yung mga pamamaraan mo. At ikaw, Lord, sa amin namin ito sinasubmit. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. May you continue bless every one of us na naka-attend ngayon. At ikaw, Lord, na patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala ang gabing ito at binabalik lahat ng may papurit pasasalamat sa aming pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Amen.
Magandang gabi po. Good Good evening. evening sa inyo lahat. Evening Nice po. point. Thank you God po sa bless you all. prayer.